Ayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung pong ICC ay nananawagan po, dilema po to ni BBM, no, dahil yung US po pala, US ay nananawagan po ngayon na parusahan ng mga kanyang kaalyado o sumama sa pagpaparusa dito po sa mga taga-ICC. Samantalang baliktad po ang nangyayari sa Pilipinas, tayo po nakikipagtulungan sa ICC. Samantalang yung mga kaalyado na US, baka naman na hindi makapagsipsip ang ating pamahalaan dito po sa US, no? Ayan po dilema. Ano po gagawin? Nananawagan na po ang US, parusahan tong ICC, samantalang ang gobyerno natin, pinakulong po si Tatay Digong sa ICC. Kaya Senator Bato, ituloy mo yung ituloy mo yung investigasyon mo na yung mga ICC ay nangangalap dito ng mga ebidensya. Katunayan po, nananawagan po si Conti. Si Conting hindi binoto. Si Conting isinuka po yung kanyang partido, yung kanyang party list. Nananawagan po na baka may biktima pa dyan, ay kontakin lang sila dahil hanggang ngayon nananawagan sila ng mga biktima para tumistigo labang kay Duterte. Ibig sabihin, kung hanggang ngayon nananawagan kayo, wala talagang matatag na reklamo. Panay mga galing lang sa dyaryo yan at kung ano-ano lang. Okay, pag-usapan din po natin, ito po, nilantad po ni Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez, yung kandidato natin ng Duterte. Tama po yan, no? Sa lahat po ng mga hindi sinuwerte. Tuloy-tuloy lang po. Sabi po ni Vic Rodriguez, basically, ang sinasabi, ayaw niya lang sabihin yung salita, ipokrito kayo. Kayong mga kaparian at pati yung mga hawak nilang mga institusyon, yung mga, ngayon ko lang po na napaglalalangan tayo ng mga to eh. Akala mo, ang daming mga universidad, no? Lahat po ng universidad ng mga pari, sama-sama po sila, De La Salsal, De La Salle, yan pong Ateneo, yan pong UST, San Beda, panay po mga pari yan. Kaya kayo, mga pari kayo, panay kayo ipokrito. Mamaya, nilantad kayo ni Vic Rodriguez. Oo nga, no? Sabi ko, kunwari, universidad, pero katotohanan po yung mga pari. Ayan na naman kayo, di ba? Mga kaparian po. Okay, pag-usapan po natin yan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin lahat-lahat ito. At kung meron pa po, no? Okay. Kayo po sa TikTok, tap-tap lang kayo ng heart-heart lang dyan. Heart-heart lang. Okay. Yan, very good. Mag-heart-heart lang kayo. Bawal dito walang silbi. Magregalo kayo. Pag walang panregalo, heart-heart lang. Para masaya tayo lahat, di ba? Okay. Alam po ninyo mga kapatid, ito po, no, nanawagan po ang US, United States of America. Kung hindi nyo po alam, galit po ang United States of America dito sa ICC. Dahil tayo, kaalyado po tayo ng ICC, kinakailangan po nating sumuporta sa Amerika, di ba? Alyado tayo eh. Kung may ginawa po, para po maging epektibo yung mga sanction o yung parusa ng ICC, ng Amerika sa ICC, US sa ICC,
magiging epektibo lang po yan pag nakipagtulungan yung mga kaalyado niya kasama ang Pilipinas. Kaya meron pong problema si BBM, dilema po ang tawag dyan. Sa isang banda, gobyerno niya yung nagpakulong kay Tatay Digong, no? Gobyerno niya yung di umano ay kumidnap kay Tatay Digong at nadala siya sa dahig. At sa isang banda naman ay numero 1 tayong kaalyado na US dito sa Southeast Asia, no? Numero 1 tayo. Ibig sabihin, pag sinabi ng US, humingi ng tulong ang US, na tulungan nyo kaming parusahan tong mga ICC, ay tayo po dapat nangunguna dito sa bahaging to ng Asia. 'Di ba? Paano ka makakatulong? Paano mo paparusahan yung ICC? Kayo nga nagpakulong. Kaya po problemado sila ngayon. Paano sila magpapakitang gilas? Nangangamuhan tayo. Wag na po tayo maglihiman. Matagal na po tayo nangangamuhan diyan sa US eh. Paano ka magpapakita na tapat kang kaalyado kung nananawagan po si Rubio? Si Rubio po ang Secretary of State, no? Kung nananawagan po si Rubio na parusahan ng ICC, tapos tayo naman nakikipagtulungan sa ICC. Mr. President, alam po ng US yan. Yung ginagawa po ninyo, yung sinasabi ni Bato. Yung sinasabi ni Bato na narito po ang mga taga-ICC, ginigipit yung mga kapulisan natin, yung mga retired generals natin, yung mga retired na kapulisan natin. Sabihin nyo po ba na maka-China na naman? Wala naman kayong katotoran, maka-China. Si BBM po, kasama kahapon yung Chinese. Sineselebrate po ni BBM tsaka ni Lisa Marcos yung 50th anniversary ng friendship ng China at Pilipinas. Maka-China ba si BBM? Ito talaga itong mga to. Sabihin nyo, pro-China si BBM. Bakit niya sineselebrate? Ang katotohanan po, ang opisyal po natin sa China, ang opisyal na relasyon po ng Pilipinas at China, magkaibigan. Kung hindi nyo po alam yan, wala po tayong magagawa. Ngayon, alam po ng USA kung sino po yung mga kumakampi sa kanya. At malamang walang gagawin ng Pilipinas laban sa ICC dahil siya nga gobyerno nga natin nagpakulong. Di ba? Gobyerno nga po natin yung nagpakulong kay Tatay Digong. Kaya natatawa lang tayo, popcorn lang tayo, panoorin lang natin kung ano moves nila. Kasi ang panawagan ni Rubio, parusahan nyo rin yung mga ICC. Hindi po, paano natin parurusahan? Welcome na welcome nga ICC dito sa Pilipinas. Sabi nga ni Senator Bato, nasa Pasay ang mga taga-ICC. Kumukuha ng mga statement sa mga retired police para idin si Senator Bato at si Tatay Digong. Paano yan, Mr. President? May dilema na naman kayo. Samantala, sa ICC pa rin, usapin pa rin po ng ICC. Ito po, ICC lawyer to drug war victims. Yan, nananawagan po sila. Alam nyo, ito lang po yung tanging kaso, ayan no, ICC lawyer to drug war victims. Help hold Duterte accountable. Nakakulong na po yung inakusahan ninyo. No? Nakakulong na po si Tatay Digong. Nangangala pa lang po kayo ng mga testigo hanggang ngayon. Grabe namang ginawa nyo sa Tatay Digong namin. May announcement pa Lahat po ng biktima pumunta lang daw doon. May nakalagay na pupuntahan. Hindi ko na, alang na may announce ko pa rito kung saan sila pupunta. Sobra naman kayo. Pinakulong nyo si Tatay Digong, hanggang ngayon naghagila pa lang kayo ng testigo. Wala pa pala kayong malinaw na testigo, wala pa. Panay mga, sila Maria Reza lang yan, sila Dilima lang yata yung pinagkunan nyo. Yung mga umaten lang ba dyan sa Quadcom?
Yan na yung testigo ninyo, yung mga paring hindi naman involved. Grabe kayo pag napawalang sala si Tatay Digong, ito, Mr. President, Mr. US President Donald Trump, look at us. We are your allies. But look what our government is doing. Instead of making true. Wag na Tagalog. Total. Dapat po nakikipagtulungan kami sa inyo sa pagsasanction sa ICC. Hindi po ang Pilipinas po, hindi. Nakikipagtulungan po. Narito po. Pakinggan nyo naman si pakinggan nyo naman si Senator Bato. Narito po sa Pasay yung mga ICC. Dapat yan, pinade-deport na natin yan. Kung talagang nakikipagtulungan tayo sa US, kung talagang kalyado natin sa US, harap-harapan po. Basahin lang natin ng konti ang sinabi nito ni State Secretary Rubio. Sabi po ni Rubio, the United States will take whatever action we deem necessary to protect our sovereignty, that of Israel and any other ally from illegitimate actions of the ICC. Ito po, isa po to sa illegitimate action ng ICC, yung pagpapadakip at pagpapakulong kay Tatay Digong. Mr. US President, nakakulong po si Rodrigo Duterte dun sa ICC. Hindi po kami takot. Gusto naming suportahan ng US laban sa ICC. Bakit namin susuportahan ng US? Kaibigan natin yan, di ba? Bakit ayaw natin suportahan, Mr. President? Suportahan nyo. Ipa-deport nyo yung mga ICC na nariyan sa Pasay. Ayon kay Bato, Senator Bato. Bakit naman? Alam nyo po, kayo naman, no? Ano ba sinabi ni Tatay Digong? Friends to all, enemies to none. Kaibigan natin ng US, kaibigan rin natin ng China. Kayo naman, no? Yung US at China nga, magkaibigan eh. Masyado yung dinidibdib. Hindi natin sila kaaway. Gera ba tayo sa China? Wala naman eh. Haka-haka lang natin yun. Sineselebrate nga ni BBM tsaka ni First Lady. Kasama nila kahapon yung Chinese ambassador. Sinilaban nila yung Jones Bridge ng mga paputok. Ano sinasabi nyo na kaaway natin ng China? Masyado kasi kayo na-impluwensya ng mga propaganda eh. Ang Pilipinas at China magkaibigan. Ang Pilipinas at US magkaibigan din. Ginugulo nyo utak nyo eh. Parang mga magkakaibigan yan na totohanan. May mga hindi kayo pagkakaunawaan, pero magkaibigan kayo. Ayaw daw po ni Duterte sa US. Bakit narito si Donald Trump? Bakit sila nagkikita ni Donald Trump? Bakit magkaibigan sila ni Donald Trump nung pareho silang presidente? Binubolan nyo naman kami. Buhay na tayo nun. Ang ayaw niya lang kay Obama. Magkaiba po yung ayaw. Wala po magagawa si Pangulong Duterte. Dahil tayo po ay alyado na US. Makinig kasi kayo sa mga opisyal na pahayag ng yung sinasabi nyo na hindi kinikilala. Kinilala ni Tatay Digong yung United Nations, yung arbitral ruling. Ano sabi ni Tatay Digong dyan? Nakasulat na yan sa kasaysayan. Masyado, hindi nyo napag-iwalay kasi yung propaganda at katotohanan. Ang katotohanan po, magkaibigan ng US at Pilipinas. Katunayan, parang
Hindi ko yata napatay yung aking ano. Saglit lang. Baka hindi sa akin. Nangangamoy sunog na sinaing. Kala ko akin. Magkakaibigan po. Kaya nga friends to enemies to nan eh. Hindi kasi kayo sanay na makipagkaibigan tayo sa China. Anong tawag nyo sa nangyari kahapon kay BBM tsaka yung Chinese ambassador? 50th, sineselebrate po natin yung 50th friendship ng China at Philippines. Kung ano-ano lang daw pinagsasabi ko. Kawawa naman. Okay, kaya hindi tayo inaaway ng China kasi kakampi natin sila eh. Anong gagawin niyo, Mr. President? Ito po ang panawagan. I call on countries that still support sa ICC, many of whose freedom was purchased at the price of great American sacrifices, to fight this disgraceful attack on our nation and Israel. Nananawagan po ang US, inaatake sila ng ICC, gusto silang imbestigahan, nananawagan siya sa mga kakampi na labanan yung ICC dahil magkakakampi tayo. Ngayon, dito, paano tayo ngayon, Mr. President? Sino ngayon ang kakampihan nyo? ICC pa rin o US? Palayasin nyo yung ICC. Susumbong namin kayo kay Lolo Trump. Ito naman po ang sabi ni Conti na talo po, tumakbo po yan under ng bayan muna. Isinuka na po ng mga Pilipino yung mga bayan muna na yan. Ngayon, nananawagan na naman sa inyo. Sino man ang naapektuhan ng mga pagpatay, illegal na pag-aresto at detention, torture, rape at iba pang krimen kaugnay ng war. May rape pa? Bago to. Ay maaaring dumulog sa amin upang maasiste sa pagpapanagot kay Duterte. Imagine nyo, nakakulong na si Tatay Digong, ngayon pa lang kayo naghanap ng mga biktima. Sino pala yung mga tumistigo kay Tatay Digong, mga hindi biktima? Naknang tinapay naman, no? Halata ka na ba, Dong? Saan mo ko nahalata? Saan mo ko nahalata, EJ? Pro-US ba ako? Minsan pro-China ako, minsan pro-US. Kawawa naman ako, halata na pala. Nahalata na ako ni EJ. Ba't ka galit sa China? Galit na naman. Kayo naman. No? Pro-Pilipinas po ako. Pag may lumusob po sa atin, mapa-US o China, wala lang. Hindi natin sila kaya pareho. Kaya dapat tayong makipagkaibigan. Kung ano ang mga pinagsasabi mo. Ngayon naman, pro-US ako, anti-China naman. Lagi-lagi pro-China ako. Nakakalito naman kayo. Okay. Kaya nga po, sila naghahanap ng biktima. Wala palang biktima. Yung mga tumistigo labang kay Duterte, wala palang biktima doon. Lalaya talaga yan si Tatay Digong. Wala palang biktima eh. Eto po. Bahang-baha na po ngayon. Ang dami na po panay universidad. De La Salle, Ateneo, UP, nauna UP. Hindi po hindi po sa pari yan. De La Salle, Ateneo, San Beda, UST. Ano po pagkakapareho ng mga yan? Pare-pareho pong hawak ng mga pari yan. No? Ngayon, nag-aatorga kayo. Teka lang muna. Ibalik lang natin nung mga nagdaan. Dinilay na yan ni Chis Escudero, di ba?
sinasabi nyo ngayon, forthwith. Dapat kagyat. Ang dami na po nagsasalita ngayon. Dapat yan si Chis Escudero, salot. Salot na ngayon si Chis Escudero. Ha? Ayaw na nga nila ngayon kay Chis Escudero. Kasi ayaw na ni Chis Escudero na isalang niyang impeachment. Wala kaming pakialam dyan kay Chis Escudero. Hindi namin kakampiyan. Sinasabi ko lang sa inyo, nanliligaw lang yan sa boto ng Duterte. Ha? Real talk tayo. Gusto niya mapanatili yung pagiging Senate President niya. Eh, nung inaangal mo ba doon? Wala, hindi kami umangal. Kayo umangal. Ha? Gusto namin impeachment. Ano opisyal na pahayag ni BP Sara? I want bloodbath. Ituloy na yan. Yan yung opisyal na pahayag namin. Gusto naming matuloy yan para mapawalang makita ng lahat na si BP Sara ay wala naman talagang kasalanan. Uy, kayo mga taga-TikTok, tap-tap lang kayo. Heart-heart lang. Di ba? Ngayon, nag-iingay kayo ngayon. Kasi ang balak ni Chis, wag na isa lang. Ang balak ni Chis, ang balak ni Chis, yung 20th Congress na bahala. Kasi araw na lang eh. Ngayon, umaangal kayo. Bakit dinelay-delay ni Chis? Ang tanong ko, kailan ba pinasa yan? Bakit ngayon lang kayo nag-iingay? Una, mamaya na ipokrito kayong mga kaparian. Arrogante kasi kayo. Kaya hindi nyo minamadali si Chis Escudero. Pakiramdam ninyo, mananalo, marami. Diba? Kung may manalo man, dalawa lang. So kung dalawa lang po mananalo sa mga Duterte, 10 mananalo sa inyo, overwhelming, makukonvict si BP Sara. Naniwala kay Chis Escudero na kaya niya i-delay para walang masabi si BP Sara. Yung kampo. Kasi nagkwenta na kayo eh. Alam ninyo na matatalo eh. Alam niyo yung papasok si Bato lang tsaka si Bongo lang ang papasok. Alam ninyo, no? Bago hinuli, 'di ba? Bago hinuli si Tatay Digong. Ayan yung sitwasyon. Tapos kayo, hindi kayo pumapalag. Sinabi ni Chis Escudero, wag na muna natin yan kasi mamadaliin nyo kami, magre-recess na. 'Di ba? Yun yung sabi, natatandaan natin yan, magre-recess na. Ngayon, ang sinabi pa ni Chis Escudero, pag minadali pa natin to, aangal pa si BP Sara sa Supreme Court. Bakit minamadali, magre-recess na? Okay lang sa inyo nun, mga kaparian. Okay lang sa inyo, mga kunwari, mga profesor ng eskwelahan. Pero actually, utos lang sa inyo ng mga amo nyong mga pari yan. Yung ginagawa nyo ngayon. Yung mga statement. Okay. Ano ibig ko sabihin? Alam ninyo, nakakampi nyo si Chis Escudero. Pagdating, June 2 lang, kanyo, dahil pagdating ng June 2, akala ninyo ang magaganap, mag-impeachment court na, hindi man matapos sa 19th Congress, dahil konti lang papasok sa mga Duterte, matutuloy yan sa 20th Congress. Di ba? Dahil pro Marcos lahat eh. Hindi kayo kumikibo lahat noon. Kahit dinelay ni Chis. Bakit hindi kayo kumikibo? Siyempre, nagigilty rin kayo eh. Tsaka ayaw nyong mabigyan ng katwiran yung mga Duterte na minamadali. Kasi kapapasa lang kay Chis eh, di ba? Kapapasa lang, magre-recess na. Magre-recess na sila at that time eh. Kailan ba pinasa kay Chis yan? February ba? Para lang maibalik ko sa inyo ha? February? Okay. Wala kayong aksyon. Hindi kayo kumikibo. Bakit? Arrogante kayo. Alam nyo matatalo. Ang tawag nyo nung una, pinabili lang ng suka tong mga Duterte. Sinabi ni Marcos yan. Ganyan ang paniniwala ninyong lahat. Okay lang ma-delay para wala nang masabi yung mga... sinabi rin ni Chis yan eh. Para wala nang masabi yung mga Duterte. Kasi alam nyo namang inaapi nyo yung mga Duterte.
Alam ninyo yan, nagigilty rin kayo kaya hindi kayo kumikibo nun. Masyado namang obvious na minamadali niyong i-impeach si VP Sara. Nakukonsensya rin kayo nun eh. O ngayon, nagbago ang lahat. Nung pinakulong nyo si Tatay Digong, nagalit ang taong bayan. Yan ba, kala nyo makakapag-EDSA kayo? Nasaan ang EDSA nyo? Ang alam ko nun sa EDSA, yung dalawang EDSA, isang panawagan lang yun, dagsa na sa EDSA. Kailan pa kayo nanawagan ng EDSA? Nung dinelay pa yan, di ba, ni Chess Escudero, walang pumunta sa EDSA. May pumunta ba? Ni isa? Wala. Laos na yung mga panawagan nyo na yan. Alam na ng mga tao na yan, samahan lang ng mga oligarko. Samahan lang kayo ng mga mayayaman. May nagpunta ba sa EDSA? Wala. Ibig sabihin, mga kapatid, ang katotohanan, wala na kayong bilang. At mga pari lang kayo. Mga pari lang lahat yan. Maniwala kayo ng mga, okay, so, sa pagiging arrogante nyo, pinagbigyan nyo si Chis na junto, si Chis Escudero, akala nyo lang, mas tuso pa sa inyo si Chis. Akala nyo lang, boy kilay lang yan. Kayang-kaya natin yan si Chis Escudero. Pero kung unthreatened na, yung, nanliligaw si Chis eh. Binisto yan ng mga Duterte senator eh. Nililigawan sila eh. Para manatili sa pagiging Senate President. At wala nang pinakamagandang regalo sa mga senador ni Duterte kung hindi matigil yung impeachment. At yan yung ginawa ni Chis. Ngayon, nahalata nyo na ayaw na ni Chis na mag-impeachment, tinitechnical ni Chis. Tsaka kayo naglabasan ngayon. Nung na-realize nyo na hindi nyo tauhan si Chis Escudero, nung na-realize nyo na ang ambisyon ni Chis Escudero na mapanatili yung Senate President ay mas mahalaga kaysa sa inyong lahat. Pumapalag kayo ngayon. Konstitusyon. Itaguyod natin ang konstitusyon. Bakit hindi nyo sinabi yan noong February? Noong nagpasa yung mga congressman. Hindi nyo in-insist na mag-impeachment trial na. 'Di ba? Akala nyo kasi, tapat si Chis sa inyo. Akala nyo kasi, dilawan si Chis katulad nyo. Akala nyo kasi, sunod-sunuran si Chis sa inyo. Hindi ko sinasabing si Chis ay bumaliktad sa Duterte. Mangga rin yan. Kilala na namin yung mga mangga. Thank you very much kay Marites Moreno na nagbigay ng 10 Hong Kong. Marites Moreno Alano. Totoo yan. Hindi kayo pumalag dahil akala nyo sunod-sunuran si Chis sa kagustuhan nyo. Akala nyo by June 2, okay na yan. Once na masimulan lang yan, nasa inyo pa yung numero. Baliktad na nangyari. Maski si BBM umaamin, natalo siya. Talo sila. Ang alyansa talo sa midterm. Nagsisisihan nga eh. Si Toby Chanco tsaka yung mga congressman nagsisisihan nga eh. Kung bakit natalo eh. Hindi kayo pumalag noon. Sinabi ni Chis, pagkatapos na ng eleksyon, naniwala naman kayo. Siyempre si Chis, sigurista, pagkatapos na ng eleksyon, titignan ko muna kung mananalo yung alyansa. Pag nanalo yung alyansa, June 2 pa lang, impeachment na. Bakit? Ma-impeach si BP Sara eh. Natalo alyansa. Hindi ma-impeach. Kahit matuloy ang impeachment, may numero si BP Sara, ma-acquit siya. Hindi siya makukonvict. Ma-acquit si BP Sara. Kaya, sipsipan na. Yun yung problema ninyo. Ano man ang mangyari, pag hindi natuloy impeachment, natural, ligtas na si BP Sara. Pag natuloy impeachment, maliligtas pa yan dahil may numero kami.
mahigit siyam senador na boboto para kay BP Sara. Kita nyo nga, si Estrada nga ngayon, ano na sinasabi, si Ejercito, JB, ano sinasabi na? Sayang, hindi tinuloy ni BBM. Ba't ngayon mo lang sinasabi yan? Alam namin ang sagot. Gusto mo yung boto ng mga Duterte. Mga politiko, kabisado natin. Ngayon, naglalabasan yung mga statement ng mga eskwelahan ng mga pari. Ito po ang sagot ni Vic Rodriguez sa inyong lahat. Sa mga educators at banal. Dagdag mo pa, Vic Rodriguez. Educators, banal at mga, mga damaso. Kayo, mga bagong damaso, yung may maari ng mga eskwelahan. Mga paring may-ari na eskwela. Adamson, kasama pa pala Adamson. Pare din yan. Nananawagan ng transparency at accountability. Ayaw kasi nitong mga to no? Ang problema nyo, hindi kayo tapat sa Pilipino. Ayaw nyong sabihin na, kaya kami nananawagan ng ganito kasi anti-Duterte kami. Baka mapaniwala mo pa kami dahil tapat kayo. Nagkukunwari kayo, mga ipokrito kayo Ano ba panawagan nyo kunwari? Ang kunwari panawagan nila, transparency at accountability. Pagsunod sa batas, saligang batas. Gusto nilang sumunod sa saligang batas. Ipokrito kayo. Ang daming paglabag sa saligang batas. Hindi kayo kumikibo. Buti pa sabihin nyo, kaya kami lumalabas ngayon dahil gusto naming ma-impeach si BP Sara dahil anti-Duterte kami. Maniniwala pa ako, okay. Kung ano-ano mga pinagsabi nyo. Nakalagay sa konstitusyon. Bakit? Hindi ba nakalagay sa konstitusyon na pag may isang nagkasalang Pilipino sa Pilipinas, dapat litisin sa korte natin? Di ba ang sabi nga, ano yung Miranda rights? Kung wala kang, ikaw ay pag hinuhuli yung kriminal, di ba? O hinuhuli yung isang tao, ikaw ay hinuhuli, may karapatan kang manahimik. Ano man na sabihin mo ay laban sa'yo, ay maaaring magamit laban sa'yo. Kung ikaw ay walang abogado, may karapatan kang kumuha ng abogado. Kung ikaw ay walang abogado, bibigyan ka ng pamahalaan. Ang linaw po nun. Pag dinadakip, tignan niyo po yung ginawa kay Tatay Digong. Dinadakip siya pero abogado niya hindi kinikilala. Sabi ng mga abogado niya, pinatabi. Tumabi kayo riyan. Wala kayong kibo dun. Eto pa sinabi ni Vic Rodriguez sa mga educators at banal. Yan, kayo mga banal-banalan kayo. Nananawagan ng transparency at accountability. Bakit ang ingay ninyo sa impeachment? Sabi ni Vic Rodriguez. Pero busal ang bibig. Ibig sabihin ng busal, yung may ano yung bibig nyo? Yung bunganga nyo may nakatapal. Sa anomalya ng GA, General Appropriations Act, PhilHealth at flood control. Bakit ang ingay ninyo mga kaparian? Mga may-ari ng eskwelahang pangmayayaman? Bakit ang ingay ninyo, kayong mga taga-Salasal, taga-Ateneo, taga-Adamson, taga-San Beda, na pare-parehong pag-aari ng mga pari? Bakit ang ingay ninyo sa impeachment ni BP Sara na inaantala, dinidelay ni Chis Escudero? Pero sa GAA, na fill in the blanks, anomalya sa GAA, nang nasusunod lang yung mga taga-BICAM. Yung issue ng PhilHealth na nilipat at dinala kung saan.
Yung flood control project na 5,000 na noon, 5,000 pa ngayon taon, bakit 10,000 na yan ngayon? Daan-daan bilyong piso ang involved. Bakit kayo tahimik, mga kaparian? Mga paring may-ari ng mga universidad na nagpipirmahan ngayon para ituloy na ituloy. Bakit kayo tahimik? Kasi anti-Duterte lang naman kayo. Hindi naman talaga kayo pro-mamamayang Pilipino. Yan ang katotohanan. Kayo po ay anti-Duterte lang. Hindi po kayo para sa mamamayan. O, trilyon yung flood control. Trilyon na. Kasi 500 billion nung nakaraan taon. 500 billion na naman ngayon. Trilyon na yun. O, tuloy natin. Sa mga deeply committed to truth, justice, and rule of law, sa mga humihingi ng due process at equal protection of laws, bakit hindi nyo tuligsain at tugisin ng buong sigasig ang Marcos 2025 unconstitutional national budget? Oh. Panawagan kayo ng panawagan ng unconstitutional yung ginagawa ni Chis Escudero. Pero noon sa panahon ng pagbabudget, wala kayong statement, mga kaparian. Bakit kaya wala kayong statement? Yung mga paring may-ari ng mga universidad tulad ng De La Salle, Ateneo, San Beda, UST, Adamson, bakit kayo tahimik? Okay lang naman kung sinasabi nyo, kaya kami nag-iingay kasi anti-Duterte kami. O di, okay lang, di ba? Alam namin, hindi yung ganyan talaga kayo. Mapagkunwari, nagtatago, balat kayo, epokrito. Epokrito naman talaga kayo. Nagtatago pa kayo na upholding the Constitution. Presidente ng Pilipinas, pinamigay ninyo sa ibang bansa. Pinamigay sa ibang bansa. Hindi kayo nagpamigay. Pinahuli, kinidnap, di umano, sa ibang bansa, nakakulong. Wala kayo ni isang letra ng Constitution. Wala ni isang sentence. Walang statement na lumaban kayo na ito ay labag sa Constitution. Unconstitutional. Pero ngayon, pag makakaligtas ang isang Duterte sa impeachment, galit kayo. Sabihin nyo na kasi, anti-Duterte kasi kami. Huwag kayo magtago sa mga pro-constitution kayo. Tagal nang niyuyurakan yung constitution natin, di kayo kumikibo. Yan ang problema ko sa mga Katoliko ko, ha. Baka kalain nyo, hindi ka kasi Katoliko, utot nyo. Katoliko ko, kaya may karapatan akong kantyawan tong mga kaparian na to. Maging mapanuri at huwag magmanipula sa mga universidad. Huwag magmanipula sa relihiyon at personalidad na huwad at pakikipaglaban sa korupsyon. Huwag magpabudol sa mga hangal. Akala nyo naman, no? Kita nyo, nanawagan na kayong mag-EDSA, meron ba nagpunta? Asa ng mga mamamayang sumusuporta sa inyo? Hindi nyo na magagawa yung EDSA 2, yung EDSA 1 at EDSA 2. Nakilala na kayo ng mga tao. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Tanong-tanong na tayo at reaksyon.